Maraming salamat po sa Cayetano in Action ni Kuya Bunda dahil sa tulong po nila napag-ayos po ang problema namin mga pamilya. Lahat sinusolusyonan, agad inaaksyonan. Sa Cayetano in Action, boy Bunda. Huwag magpapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, may laban tayong patas. Huwag magpapapi, doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawalan. Cayetano Action, agad. Ito po ang tulong ng Pilipino na may kinalaman po sa mga viral videos na ating napapanood. Ngayong gabi, ito po ang video na ating pag-uusapan. Panoorin natin ito. Ba't ka nangunguha ng pera? Hindi na ngayon to. Eto na, nahuli ko na. Nakita kita nitang yung kinuha mo di ba? So narito po ang unang katanungan na may kinalaman po dito sa viral video na ito. Pwede bang kasuhan ang isang batang 9 na taong gulang ng pagnanakaw? Attorney Maria. Tito Boy, parang lagi naman natin pinag-uusapan to sa show, no? Meron kasi tayong Juvenile Justice and Welfare Act, Tito Boy. So sinasabi ng batas na to is pag below 15 years old, walang criminal liability ang bata. Ngunit, dahil po kahit wala siyang criminal liability at gumawa siya ng krimen, meron pa rin pong magagawa ang ating DSWD o ating mga kinauukulan, no? Pwede pong mag-community-based or intervention program po ang magulang, no? At saka kasama yung bata. Para Ang hindi na po, okay. para hindi na siya maulit. Narito po ang pangalawang tanong ng bayan. Kapag below 15 years old ang bata, sino ang mananagot sa ginawa niya? Attorney Bern. Oo. Under our law, Tito Boy, meron tayong tinatawag na vicarious liability. I'm sorry? Vicarious Liability. Oo, na kung saan sinasabi na yung mga magulang na may parental authority over the minor children ay may responsibility sa kanilang anak at kung sila ay gumawa ng ganitong bagay, pwede sila maging liable for damages but not the criminal aspect of the case. For damages. Yes po. Pero hindi ka naman pwedeng mag-criminal charge doon sa bata. Yes. Okay. Narito po ang pangatlong katanungan. May karapatan ba ang tindahan na ibunyag ang pagkakakilanlan ng bata, wow, the identity no, of the child sa social media? Ang sagot dyan, Tito Boy, hindi. Bawal. Kasi dito sa batas na binanggit ni Attorney Marian, no, yung mga child in conflict with the law, yun yung proper legal term niya, ay protected ang identity nila, protected ang records nila, yung records ng kaso, pati yung proceedings nila. So ako personally, Tito Boy, nung dating nasa law firm ako, naka-experience na ako na minor de edad yung kinasuhan, pinalabas kami lahat para maglitis sila. So, ang punto ko dito, Tito Boy, strictly confidential yung identity, court records, proceedings. Okay, what is the spirit of the law? Bakit protektado ang identity ng children below 15? I guess, Tito Boy, it recognizes the reality of us human beings na we make foolish mistakes as we're young and then eventually we grow. Dito sa edad na ito. Oo, di ba? We grow out of it, we reform as human beings. So, pinagbibigyan natin ng pagkakataon ang tao na magbago at hindi siya matali dun sa past niya, especially on such age. Okay. Sana lang dumating yung panahon na meron tayong members of the House, may mga legislators tayo in both houses na ginagawa ni Ate Pia, actually, na sana ang consideration ay ano ba ito para sa kabataang Pilipino? Si Kuya Alan, di po ba? May bill siya for values. Tama. Number one, actually, ngayong Congress na Yes. ito, di ba? Bumabalik tayo doon sa values. What is this for the Filipino children? Kasi ako doon, yun ang tama sa akin nung bata. Na hindi ko alam kung bakit instinctively he will be a good boy, guided properly. Ganun ako ka-hopeful. Tony Bern, Attorney Rafi, maraming salamat. Attorney Marian, Thank you. maraming salamat. At sa inyo po, maraming salamat. Abangan niyo po ang marami pang mga viral videos
na minsan napapanood natin dahil nag-viral lamang. Pero dito sa Cayetano in Action, ang ginagawa namin ay tingnan natin, meron bang mga dimensyon na legal? May mga katanungan ba na pwede nating itanong? At ano ang legal dimension or dimension ng viral video na ito? Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagsama sa amin tuwing linggo ng gabi. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy. Paano tanggalin ang mga abala sa buhay? Isang nanay na nakatira sa dulo ng subdivision ang naaabala sa mga sasakyan, paso at basura ng kanyang mga kapitbahay na humaharang sa kanyang daan papunta sa kanyang bahay. Ano ang batas na kanyang panghahawakan para sa kanilang payapang pag-uwi sa kanilang tahanan? Makialam sa Payong Kapatid. Isang barangay employee ang tinatakot, pinariringgan at binabantaan ang buhay ng isang nakatatanda sa kanilang lugar. Ang abala sa kanyang pagkatao at hanap buhay, kanyang haharapin sa face to face. Si Edwin, hindi nakaramdam ng pagmamahal sa pamilya, naging salot sa kanilang lipunan, nakulong ng paulit-ulit. Paano siya nakapagbago, nakabangon at naging milyonaryo? Ang mga abala sa pangarap ni Edwin Samot, paano niya napagtagumpayan? Pakinggan sa Cayetano Inspiring Accounts. Mga abala sa buhay ninyong may kasagutang legal, sasagutin ng ating mga abogado sa attorney, yes or no. At kung lungkot ang sa inyo ay umaabala, papalitan namin yan ng papremyo, saya at pag-asa sa Alan Pia Pick. Lahat ng yan ngayong gabi sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Julieta Arceo Martinez, taga-Tondo ko. Si Cedric po ay jowa ni Manolito Liwanag Valerio, alias Antot. Hindi ko alam na nagsiselos na siya sa akin. Doon kay Cedric. Yun po kasi yung time na pagka kumakain ako doon sa harapan namin sa may almusalan, minsan po nandun din yan. Minsan sabi niyan, "Tay, libre mo ako." "Sige kako, walang problema, babayaran ko ng kinain mo." Hindi ko alam na binibigyan ng kahulugan no Antot. Si Cedric ay pagka po nangingiyan ng pa-20-20, binibigyan ko naman siya kahit saan niya ako makita. Parang ngayon ang pinag-ugatan ng pagsiselos ni Antot. Sabi niya po lagi sa akin na, pag nakita ko yung dalawa, sasaksakin ko kayo. Noong pong time na umiinom kami ng 2:30 a.m. na nandun ang chairman ko, kasama namin na umiinom, nakita po si Manolito Antot na dumating doon, may dalang itak. Ang nirereklamo ko po yung pagka po umiinom ako sa isang inuman, sa isang tumpukan, is nandun po siya, lagi siya nakabantay. Parang sinusubaybayan niya po yung ginagawa ko. Nakakala niya, pupunta ko yung jowa niya. Huwag niya akong magsasabihin ng hindi magandang salita. Yung murahin niya ako. Nakakala niya po talaga agawin ko yung jowa niya. Bata yun, matanda pa mga anak ko. Sa sobrang sakit na nung sinasabi niya sa akin, one time po talagang iniyakan ko na siya talaga. Nasasaktan po ako eh. Hindi ko nga po siya mapabarangay dahil nga naawa din ako sa kanya. Ang nais ko pong mangyari is wag niya na lang po akong pariringgan, wag niya akong mumurahin. May asawa po ako, may anak, 2. Dapat talaga may magsabi na sa kanya na tigilan niya ako. Ako po si Manolito Valerio. Dati ko pong nagkasama sa bahay. Si Cedric. Ngayon po, 4 na taong kong alaga. Para ako, tumino na siya. Mag-asawa ka lang. Nananahimik na yung tami, asawa na yun. Wala pong kinalaman niyang si Cedric sa aming pag-aaway. Mas kinabigyan niyang 20. Nakikita ko ba yun? Ba't sasabihin niyang ganun? Ba't malalaman ko bang binibigyan niya ng 20 yun? Hindi po ako nagseselos doon. Paano ko po siyang hindi pagmumurahin? Sa kanya nang gagaling lahat ang pag-uumpisa ng pag-aaway namin. Ganito ang ginawa niya. Kasi ang trabaho ko sa barangay, pag-announce ako sa megaphone, sabihin ko, andyan na ang truck ng basura. Unang bumulaw sa akin yung anak niya. Sabi ng anak niya, "Hoy, nakakabulabog ka." Bakit? Hindi ko po pinansin yun. Dahil ang utos ng chairman, 8:00 mag-announce ka. Tapos mga 2 linggo, siya naman ang umano sa akin. "Hoy, ano ka, nagpapapansin?" Sabi ba naman sa akin ganon. Ang ginawa ko, minura ko siya. Nandun po si chairman. Dala ko itak. Pero, ano sabi sa akin ni chairman? "Sino inaano mo?" Sabi ko ganon. Inahabol ko yung nanloko sa akin.
nandun lang siya nung araw na yun, nasasabihin niyang sinalaman ko siya ng itak. Lalawagan ko na sana yung magbago siya. Naturingan treasurer siya, basta siyang bunganga niya. Marami na pong nakakaaway sa barangay namin. Attorney Bernadette, Attorney Rafi, Attorney Marian, ito si Kile at si Manolito. Siguro po kasi blinded din po si tatay ng jealousy. Kaya po siguro naisip niya yun. Ang ganda ka naman po, para ako. Nakakaya naman din po, di ba? Boys po ako talagang kumilos. Pero bakit dapat hindi na pinagsisilusan, di ba? Tumutulong lang naman po ako. Oo. Siyempre, nagugutom yung tao, bibigyan mo, di ba? Tama. Pero may mga bagay po kasi na pag blinded tayo ng jealousy o yung Bagay, pagsiselos tama po, di ba? Hindi na natin nakikita yung katotohanan. Nakakaya sa mga anak ko talaga. Tsaka po bukod pa doon kasi tatay, pag lagi nyo siyang sasabihan ng masasama, minsan pa po may isang instance na may dala pa kayong itak. Pwede po kasi kayong makasuhan tatay. Hindi po, yung dala ko pong itak na yun. Hindi po, andun po ang chairman namin, nadala ko yun, hinahabol ko yung nanloko sa aking lalaki. Nataon lang siyang nandun siya. Akala niya siya hinahanap. Siyempre po, di ba, ayun na nga hinala niya sa akin, may lalaki ko yung lalaki niya. Hindi maiiwasan na iisipin mong Opo, gano'n. di ba? Alam niyo po ba, may time na pag umiinom po ako sa isang tropa, lagi niya akong sinusundan. Bibili lang po ako ng pulutan namin dun sa kanto, nakasunod siya kagad. Bakit mo naman nasiguradong ikaw ang Ay. sinusundan? Imposible naman na hindi mo ako susundan nun. Hindi, bakit hindi siya sinusundan? Imposible. Ano ko sa'yo para Ewan sundan? ko sa'yo kung ano motibo sa akin. Pumupunta ako, sinisigurado ko lang yung kung umuwi na, dinala yung sahod sa asawa. Oo. O, bakit ikaw ang pupunta? Sino po yung dinalang sahod? Sino po? Yung pong Cedric. So hanggang ngayon, kayo pa rin ho ni Hindi Cedric? na, Ah, hindi na kami noon. Gusto ko lang sabihin, Tito Boy, no? Pero yung akala natin na pag sunod-sunod sa isang tao, na wala naman tayo intensyon. Pero doon sa taong yun, nakakairita, na may pagkamalisyoso, na naiirita yung ibang tao, may kaso tinatawag dito. Tawag po dito ay unjust vexation. So, yung bagay na nakakairita, pwede mo ikaso. May tinatawag tayo circumstantial evidence. Kagaya nito sa pananaw ni tatay, hindi naman kita sinusundan. Pero pagka pinagtagpi-tagpi mo yung kwento, maaring tama yung kwento ni nanay. Gusto ko lang i-add, kasi itong crime na unjust vexation, catch-all phrase siya. So, hindi lang siya yung pagsunod sa isang tao. Kino-cover din niya yung constant na pagmumura or constant na pagsigaw. Kasi nabanggit kanina ni ma'am na palagi siyang minumura, palagi siyang sinisigawan. Totoo ba yun? Minumura niyo po siya? Kaya ako po siya namumura. Lagi po siyang nanguunang umaano sa akin. Ako nananahimik ako kung magparinig siya, gano'n na lang. Okay lang po. Kung ayaw niya po aminin. Ay, tama yung sinasabi ko. Ayan ang Diyos. Nakaano sa ating dalawa. Tingin ko po kasi masyadong maliit lang naman yung barangay nila. Hindi po ba kayo magbabati po kung mag-uusap po kung ano po bang pwedeng pong yung gawin dalawa? Para po, 'di ba, once and for all masettle na. Kasi ang hirap naman po iinom po si nanay na iniisip niya po, sinusundan niyo siya. Kayo naman po ayaw niyo iisipin na iniisip niya na sinusundan niyo din siya, di po ba? So ano po ba ang pwede nating magawa? Sana po, kahit saan po ako magpunta, wag siyang aalis din sa pwesto niya. Kasi halatang-halata po eh. Pagka po ako uminom dito, nandito siya, aalis po ako sa upuan ko, bibili lang. Nawala siyang bigla eh. Kahit- Asan siya nandun kagad? Kahit nakasunod. kailan ka uminom, hindi kita sinundan. Sana nga. Tandaan Ayun na mo po. yan. Okay, ano po yung pwede nating maging arrangement para po maayos lang natin to? Pag umiinom po si nanay, pwede po bang nakapwesto lang kayo dun sa mahaba Oo, niyo? doon lang ako. Di ka nagpupuwento, wala kami ng mga kapwa ko senior doon. So, kailangan talaga ipagpatuloy ang pag-uusap na ito. Yung team natin ay samahan sila. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa amin dito sa ating munting programa. Ay patuloy pa rin ang ating pakikipag-usap sa pamamagitan ng ating team, si Kuya Larry Narian,
para ito talaga'y maayos para mas permanente yung solusyon. Maraming salamat. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Bilang pagmatagumpay ang pagkakaayos ni na Julieta at Manolito, isang espesyal na hapunan ang inihandog ng CIA with BA para sa kanila. Hindi lang para magpasalamat, kundi para bigyan sila ng pagkakataon na muling makapag-usap at mas mapalalim ang kanilang pagkakaunawaan. Sa hapag na puno ng pagkain at respeto, mas naging malinaw na posibleng mahanap ang katahimikan kapag may gumagabay at nakikinig sa bawat panig. Ang mura nitong bahay na binibenta sa isang subdivision sa Antipolo, pwede pang hulugan sa pag-ibig. Ito yun ng 30 years. Tingin mo dyan, bumaglakas loob na kaya akong bumili ng sarili kong bahay. Basta real estate investment, wala kang talo dyan. Eh, napuntahan nyo na ba yung subdivision? Kamusta naman ang neighborhood? Na-ocular ko na, hindi binabaha. May gate naman, pero walang gwardiya. Low-cost housing eh. Ito oh, kinunan ko ng picture. Ito yung bahay na binibenta na sa dulo ng kalsada dead end. Tignan ko nga. Ay, mukhang tahimik at maayos, ah. diba? Tsaka yung mga magiging kapitbahay mo siya, parang mga nature lover. Oo. Tingnan mo, ang daming paso, mga halaman sa paligid. Teka. Ayan o, tinan mo. Ang lalaki ng paso. Nakaharang sa kalsada. Ano yan? Ay, sampayan din yan. Nakaharang din sa kalsada. Naku, problema yan. Alam mo, ganyan na ganyan yung hihingi sa atin ng payong kapatid ngayon. Marami kang kapitbahay na ang daming obstruction sa kalsada. Problema niya ngayon, hindi niya maipasok at saka mailabas yung sasakyan niya pag kailangan. Nasa dulo pa siya. Humingi siya ng tulong sa barangay. Binabarangay na niya. Tapos? At sinabi nga ng barangay na hindi pwedeng may obstruction sa kalsada. Ang ending, hindi naman nasolusyonan. Ganun pa rin yung mga kapitbahay niya. At ito pa yung malupit. Kaaway siya ngayon ng mga kapitbahay. Ay, ano ba yan? Pasaway naman yung ganyang kapitbahay. Ano solusyon doon, Tito Boy? Tito Boy? Sa kwento po ng ating bisita, nahihingi po ng payong kapatid. Narito po si Sarina. So, Sharina, welcome to the show. They gave us a brief overview. Can you tell us more about it? Ay, end unit po yung bahay ko. Bali, doon po sa block namin, pito po kaming townhouses. Ako po yung pinaka-last na unit. Palagi po may nakaharang na kotse, so hindi po ako makadaan kasi one lane po yung kalsada namin. Hindi ka makadaan pag nakakotse ka. Pag naglalakad kaya. Pag naglalakad ako, nakakadaan naman, pero sa gilid na po ng kalsada. Tapos may mga plant boxes pa po na linagay, mga konkretong plant boxes na wala na po sa property line po nila. Bukod po doon sa konkretong plant boxes, may mga malalaking basurahan pa po na nandoon na rin sa kalsada. Tapos may mga sampayan pa. Ano po ba ang legal na karapatan ko doon? Kasi po talaga pag dumadaan ako doon, nakakotse man ako o kahit naglalakad po ako, talagang makitid na po yung kalsada. Sarina, nung dumating ho kayo, talaga may mga plantera na... Wala pa, sir. Talagang maaliwalas nung tumira po ako doon. So you were one of the first tenants? Pang-apat po. Pero pang-apat. noong dumating ka doon, wala kayong problema? Wala po kaming problema. Nung talagang malinis po yun, walang mga tanim. Tapos andun po yung malawak na kalsada. Pati po yung gutter, established po yung gutter sa mga sidewalk. Talaga wala pong mga nakaharang. Ito yung litrato, Opo. Ate Pia. So, itong mga ganitong plants, tuloy-tuloy ba sana yung sidewalk na yan? Opo. Tuloy-tuloy. Kasi parang putol eh. Basura ba yan? Opo, basura. Kung saan yan? May sidewalk pa ba dyan? O wala na? Linagyan na po nila ng hagdan. May mga Eh, hindi concrete na na nga rin stairs po sidewalk. yan. Opo. Actually, may isa pong bahay dyan na talagang... Kasi sinagad niya. Linak na po yung yung daanan ng tubig. Gutter po yan eh. Concrete gutter po yan eh. Ito? Sana ito? Yan, opo. Daanan po ng tubig Eh yan. baka naman ika-flooding nyo pa yan. Dapat ang tao saan lalakad? Dito? Ito? Itong area na to? Pero nilagyan na ng mga halaman. halaman na po. Saan ang bahay niyo po? Doon po sa pinakadulo po. Pati po yung mga basura nila po yan, ang lalaki nasa kalsada na po siya. Tapos may sampayan pa po. Common sense na courtesy sa isa't isa. Kung hindi pala nadadaan sa common sense at saka sa common courtesy, di pwede na nga kayo, number one, magreklamo sa barangay, which ginawa nyo na, Ginawa di ba? ko na po. Meron na. And the barangay ruled in your favor. Tama? Procedurally, ano ang gagawin kung meron ka ng desisyon na pabor sa'yo sa barangay? So, upon the settlement, may 6 months po kayo to execute it. After po nun, kung hindi po ma-execute within 6 months,
pwede na po kayong pumunta sa inyong MTC, so Municipal Trial Court, to execute the said settlement. So, dapat ba babalik siya sa barangay? Sabi mo, execute na natin to. Tulungan nyo na ako na mapaalis na itong kotse. Kasi karapatan mo na yun eh. So, have you tried to do that? Hindi pa naman po kasi nag-6 months. Hindi. Within 6 months, Nagawa nyo na sa ba? loob ng 6 months, ngayon, pwede kang bumalik sa barangay at sabihin mo, i-implement na natin to. Tulungan nyo na ako na ma-implement na, ma-execute na natin ang desisyon nyo na bawal magharang ng kotse dito. Bawal din, kasama ba dun sa desisyon yung mga plant boxes nila, kasama lahat yan sa desisyon ng barangay? Hindi po sinama yung plant box. Kasi sabi po sa amin ng Lupon, ang magde-decide daw po noon yung City Engineer's Office. O, di Opo. punta tayo sa city engineer. So, hindi mo pa nagawa yon? Actually, sumulat po ako kay Mayor Mel Aguilar pa noon. Okay. I think June 2023. Binigay niya po yung pagpapasya sa barangay namin sa Talon 5. Okay. So pumunta po diyan yung taga-barangay. Pinicturan lang po. Pagkatapos po noon, ako po pumunta sa barangay, pinalo up ko pa after 1 week. Kaya lang sabi nila, marami daw po silang ginagawa pa. Di siguro tayo ang kakalabit sa kanila because hindi naman siguro nakakahiya na i-remind sila na medyo matagal na rin pending. Kasi for me naman, medyo black and white naman yung issue eh. Gusto ko talaga din na maraming halaman. Kaya lang, again, kailangan nasa lugar. Kasi kung kotse na, may plant pa, talagang baka wala ka na talagang madaanan, di ba? Babasahan kita ng general law natin sa civil code, no? Every person must, in the exercise of his right and in the performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Habang ine-exercise niya yung right niya is may bahay siya doon. Pwede naman niyang lagyan ng dekorasyon yon, pwede naman niya talaga lagyan ng halaman, pero kailangan niyang gawin yon acting with justice, giving everyone his due. So, hindi naman makahustisya yon kung yung halaman mo, nakakaharang naman, karapatan din ng kapitbahay mo na may enjoy din naman yung common area na yan, which is yung kalye. So, may laban ka talaga. So, ang sinasabi nila is within 6 months, balik tayo sa barangay, tutulungan ka namin doon. After 6 months, sa korte. Saka na lang siguro tayo mag-usap kung doon ang tuloy mo because may right ka naman na gawin yon now sa barangay. But I want to add yung tungkol sa plant boxes kasi sabi mo hindi na action ni barangay. Meron kang pwedeng gawin on your own, di ba? So sa civil code natin, pwede kasing i-consider na public nuisance itong plant boxes, mga bagay na nakaharang. Kasi ang ibig sabihin po ng nuisance ay it injures or endangers the health or safety of others. Or isang applicable pa sa inyo, obstructs or interferes with the free passage of any public highway or street. So dito po, medyo nakaka-endanger din to sa safety nyo. Kasi what if may emergency po sa bahay nyo? Paano makadaan ambulansya? Paano ka makakalabas? So dahil public nuisance po siya, meron pong remedy under the civil code. So ang tawag po dito ay summary abatement. On your own action, pwede mo siyang mapatanggal kahit di ka pumunta sa korte, di ka pumunta sa barangay. Pero may mga requirements po yun. Unang requirement po nun ay dapat may demand. Inutusan nyo na po ba or nag-request na kayo sa mga kapitbahay nyo na alisin? Nireject po ba nila yung demand nyo? Yung third, kailangan po yung pag-summary abatement mo nung mga plant boxes or kung ano man, dapat may approval ng city health officer and with the assistance of police. So nakapunta na po ba kayo sa LGU nyo? Nag-request na kayo ng tulong doon? Hindi pa po. Tutulungan namin kayo dyan. I-assist po kayo dun sa process. Yung pinakahuling requirement po, ma'am, kailangan yung value ng property na i-destruct or aalisin, hindi nag-exceed ng 3,000 pesos. So based po sa case nyo, yung sasakyan, obviously po, it exceeds 3,000. So hindi po yan kasama dun sa mga pwede nyong i-summary abatement. Pero yung plant boxes, yung basurahan, tingin ko naman po ay below 3,000 yan. So baka kahit yun man lang ay may alis natin. I understand po doon sa inyong barangay settlement agreement, nakalagay po doon na pinag-agrihan nyo po pareho na tatanggalin nyo yung kotse nyo rin po. So, although pinayagan naman po kayo ng barangay, papasok po kasi yung tinatawag natin na mutuality of contract. So, kapag tinignan nyo po on the surface yung ating barangay settlement,
nakalagay po doon na dapat kayo rin po, tanggalin nyo rin po yung kotse ninyo. So siguro para maging mas patibay lang yung ating claim, mas maigi po na ipark na lang natin yung sasakyan natin sa loob po ng inyong bahay. Pumunta po yung barangay namin dyan. Pinakita ko sa kanya kung saan nakapark yung kotse ko. Sabi naman nila sa akin, hindi nga raw pa ako nakakaharang. Tapos wala naman daw po obstruction na kahit na ano doon sa Kasi harap ng last bahay unit ko. ka. Hindi, kahit po yung basurahan, wala pa akong basurahan. Pati yung sampayan ko sa loob ng bahay ko. Tapos hindi pa ako naglagay ng mga plant boxes. Wala po talaga akong ni isang obstruction. Ang problema ko lang po kasi sa ngayon, yung gate ko, kasi maliit yung kalsada namin. 4 meters po yung pinaka-opening po ng gate ko. So, yung ate niya sa gitna. So, pag nakabukas po yun, hindi po makakapasok yung kotse ko. Ngayon, pag pinasok ko naman, binukas ko siya paloob, hindi ko naman po siya maisasarado. So, sabi ko sa barangay, kasi wala pa po kasi ako pang pa-repair ng ng gate ko. Sabi ko sa kanya, dyan muna yung kotse ko kasi nga, hindi naman po ako nakakaharang. Tapos, pinayagan naman po nila ako. Kasi nga, sabi sa akin, ano naman daw ikakaso nila sa akin na wala naman daw po akong nahaharangan. Para sa akin lang po, kasi since yung agreement nyo po is lahat kayo, hindi kayo magpa-park sa road. Dapat po mag-abide kayo by it. So, kung merong additional cost sa inyo po, dapat ma-execute muna siya before you can demand to other residents to place their cars inside their homes po. Kasi parang you cannot come to court without clean hands. So we have to abide by what we agreed upon. Kasi yung common areas natin or public roads kasi cannot be used personally. So, ibig sabihin po, kahit po hindi nakaka-obstruct, pwede din kasing ipatanggal. Opo, kasi prohibited po yung paggamit nun personally kasi common area siya. Well, kung hindi ka naman questionin ng mga kapitbahay mo na nagva-violate ito at merong kang proof na pinayagan ka naman ng barangay, okay lang. Kaya lang kasi meron kang iba din na pinapagawa sa kanila, baka isumbat sa'yo yun. Sasamahan ka na ang team natin para kausapin yung barangay, para din dyan sa plant boxes na yan, kung may sampayan man, basura, lahat yun. And then try natin na rin na ma-resolve yung sa car. Kasi medyo mataas naman ang batting average natin pag sinamahan ng team. Dahil alam nilang seryoso to, naghahanap tayo ng magandang solusyon na ikabubuti ng lahat. Nariyan si Kuya Larry at ikay sasamahan. Maraming salamat sa ating mga lawyers. Maraming salamat. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang... Sinamahan ng Cayetano in Action Team si Charina sa barangay para makakuha ng maayos na paliwanag kung ano ba ang naging kasunduan ni Charina at ng inirereklamong kapitbahay. Ayon kay Barangay Secretary J. Javier, sila ay pumirma sa kasunduan noon pang August 27, 2025. Walang nagreklamo sa magkabilang panig sa loob ng 10 araw kaya ang kasunduan ay may bisa. Sila ay nagkasundo na yung maghahanap sila ng isang convenient place na ipaparada nila, ipapark nila yung kanilang sasakyan para hindi po makablock doon sa alleyway na yon. Yung kabilang party ay nagampanan niya ang kanyang tungkulin, obligasyon sa ilalim ng kasundong pag-ayos. Pero siya, ang sinasabi niya, hindi naman daw nakakablock yung kanyang kotse at ito ay nasa dulo dahil end unit sila. Pero sabi kong ganon, kapag ang kabilang panig ay kinwestiyon yung inyong sasakyan na nandiyan dyan, kahit na ito ay hindi nakaka-obstruct doon sa alleyway, maaari kayong questionin. Inalok ng Cayetano in Action Team na ayusin ang gate ni Charina para makapasok ang kanyang sasakyan sa loob ng garahe. Pero tinanggihan niya ito. Sa mga ibang reklamo ni Charina, bukas ang barangay sa panibagong usapan. Kung meron po siyang dispute o complaint doon sa ibang mga kapitbahay niya, malaya naman po siyang dumulog sa ating lupon tagapamayapa dito sa ating barangay. Hello mga ka-CIA, andito po tayo ulit sa Attorney Yes or No. Kasama ko po ang ating mga maritim at si Attorney Raf. Ako po ulit si Attorney Marian Cayetano. Ano ang inyong mga katanungan? Bali, attorneys, nagtatrabaho po ako sa entertainment industry at marami na po ako na-encounters ng mga talents, ng mga artists na gustong magpa-terminate ng kanilang contract sa kagustuhan na maging independent artist. So, madalas ko pong narinig na sinasabi sa kanila is,
auto-renewal po yung mga contracts nila and discretion po ng agency kung gusto silang i-renew or gusto na po silang pakawalan. So, ang question ko po, is there such thing po ba as auto-renewal and legal po ba yun? Yes or no? Ang sagot ko dyan is no, of course. Depende din kasi sa nakalagay sa auto-renewal. Kung ito'y discretion lang ng kanyang agency, hindi yun pwede. So, void yun. Pero kung discretion nila parehas, parties, pwede yun. So, bakit? Kasi ang ating contract is kailangan ng may mutual consent. Diba? Kailangan yung mutuality of consent sa ating mga kontrata. So, kung walang mutual consent, void yung ating contract. So, pwede nating gawing example siguro is, paano ba yung discretion lang ng agency? Kunyari, yung nakalagay doon, this contract shall be renewed after 5 years upon discretion of the agency. So, void yun, para malinaw, no? Pero pag sinabi is upon the consent of the parties, pwede yun. Kasi both parties, makakapagbigay sila ng consent. May dadagdag ka pa, Attorney Ra? Meron bang auto-renewal? Meron po. So usually makikita mo to sa mga kontrata ng mga lease, kunyari nangungupahan ka, may nakalagay doon na parang pag hindi mo ako sinabihan na ayaw mo nang ipagpatuloy itong kontratang ito, automatic na ito ay magre-renew. So meron talagang ganun. Tapos kung ito ay legal, nakadepende doon sa sinasabi ni Attorney Maria na discretion ko. So ibig sabihin nito, may karapatan ka bang umuo o hindi doon sa kontrata. Ngayon, ang practical na konsiderasyon dito, kagaya nyo, na nasa entertainment industry, after a certain year, pag natapos na yung kontrata mo, baka tumaas na yung market value mo eh. So definitely, kailangan mo na mag-negotiate ng terms eh. So lugi ka. Di ba, malulugi ka naman doon. Yun lang yun. Sa iyong tanong is, no. Attorney Marian, Attorney Raf, meron papatanong naman sa akin. Sino naman yan? So, ginagamit ang ating programa para, alam niyo na, ma-inform sila sa kanilang dapat gawin. Meron tayong kaibigan na nagpatanong na yung mister niya ay matagal na nagtatrabaho sa abroad at may hinala siya na merong kabet. Madalit sabi, kabet. Ngayon, sa sobrang mapanghinala niya, gumawa siya ng aksyon. Nung itong huling umuwi yung asawa niya, inilink niya yung cellphone ng asawa niya, ng mister niya, doon sa laptop niya. At from then on, nabasa niya lahat ng conversations until nabasa nga niya na yung kabit ay uuwi sa Pilipinas kasama ng asawa niya dahil manganganak na yung kabit. Ngayon, ang tanong po niya, pwede daw po ba niyang ipadampot yung kanyang mister at yung kabit sa airport pa lang pagdating nila? Yes or no? Para masagot yung tanong mo, valid no, hindi mo basta-basta pwedeng ipadampot ang isang tao in general. Sa mga ganyang kaso, kailangan mo ng warrant of arrest. So para lumabas ang isang warrant of arrest, kailangan mag-file ka muna ng kaso at yung piskal o kaya yung korte makahanap ng probable cause. Pag may probable cause na, saka sila mag-i-issue ng warrant. So masagot yung tanong mo, hindi siya basta-basta pwede ipapulot ang isang tao. Ipadampot. I-share ko lang din. Kasi yung kanya kasing action na paglilink ng account, Okay. no? Paglilink ng account ng asawa niya sa laptop niya is isang violation ng Data Privacy Act. Kasi kahit mag-asawa kayo, syempre, meron ka pa ding karapatan, di ba? Kahit mag-asawa, may karapatan ka pa din. So, hindi pwede basta-basta nililink yung cellphone or kahit anuman without his knowledge, without his consent. So, baka pwedeng siya pa yung makasuhan, di ba? Pwedeng mabaliktad pa. Kasi gusto ko lang i-discuss din yun kasi baka may iba pang side angle naman yung natin. May follow-up question ako. Okay, ano? So, ibig sabihin, kung kunwari may asawa ka tapos nilapag niya yung telepono niya, sinilip mo, may violation na ng privacy doon. Hindi. Kasi di ba nangyayari yun, yung mga mag-asawa, sinisilip, tapos titignan yung mga messages. Alam mo, kaya nga may lock magkakaroon lang ng violation pag in-unlock mo na nakalock, di ba? Pero kung nakalapag lang dyan, nakita mo, hindi mo binuksan, nakita mo lang, wala
wala pang violation yun. So pag kinuha mo tapos Inunlock mo, oo. Meron. So, ang kasagutan sa katanungan mo is no. Hindi pwedeng magpadampot basta-basta. Salamat po. Attorney, ako din may tanong. Meron kasi akong kaibigan. 20 years na silang kasal. Meron silang isang anak na meron na rin sariling pamilya. Ngayon, after 20 years, nahuli niya yung asawa niya na may babae. So, naghiwalay sila. After 10 years, yung dalawa, may kanya-kanya na pong mga asawa, kinakasama. Ngayon, parang silang walang anak. Last month, namatay yung lalaki. After nilang maghiwalay, nakapagpundar pa yung lalaki. May habol po ba yung babae sa naipundar ng lalaki sa asawa niya? Eh, wala naman po silang legal separation o yung annulment po. May karapatan po ba siyang maghabol? Yes or no? Yes, may karapatan siyang maghabol. Kasi ang mag-asawa, no, 'di ba? As long as kasal sila, yung kanilang properties is part pa din ng community absolute community of property. Yes, absolute community of property. So as long as walang legal separation o separation of properties na nakafile sa court, yung naipundar nila parehas is part pa din ng kanilang property bilang mag-asawa. So, nung namatay yung kanyang asawa, since kasal pa rin sila, part pa rin yun ng kanilang absolute community of property. Madagdag ko lang, no? Yung sinasabi ni Attorney Marian na absolute community of property, ang ibig sabihin ho nito, lahat ng napundar nyo mag-asawa ay nilalagay nyo sa isang pondo at yun ang pagmamay-ari nyo bilang mag-asawa. Ngayon, ang kailangan nyo malaman dito, ang absolute community of property, pumapasok siya pagka wala kayong kasunduan bago ikinasal. Ibig sabihin nun, wala kayong prenuptial agreement, na nag-agree kayo na etong gamit na to, ito ang hatian natin. Pag walang ganun, pumapasok yung sinasabi ni Attorney Marian. Ngayon, kung meron kayong kasunduan, bago kayo kinasal, yun ang gagana. Yun ang magro-rule ng property relations. Ayun. Thank you, attorneys. Yes. At para po sa inyong mga katanungan, pwede po kayo mag-post or comment sa amin po mga social media accounts. At try po namin sagutin tong mga abogado. So magbabalik po ulit ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank JC Organic Barley. Live healthy. Choose good life. Ocha Milk Tea. 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig. And Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Lumaki sa hirap at hindi nakaramdam ng pagkalinga mula sa kanyang pamilya. Napariwara, nagnakaw, nakulong, at namuhay sa tawag ng laman. Ngunit isang araw, bigla na lang siyang nagising na kailangan na niyang iwanan ang mga maling nakagawian at mamuhay sa tamang landas. Siya si Edwin Samot. Kilala ngayon bilang isang matagumpay na hairstylist. Sama-sama nating alamin ang kwento kung paano naging sentro na ng buhay niya ngayon ang pagkakaroon ng takot sa Diyos. Dito sa Cayetano Inspiring Accounts. Edwin, maraming salamat sa pagbisita dito sa aming munting programa, Cayetano Inspiring Accounts. Ito yung mga panahon na kailangan natin makarinig ng pampalakas ng loob. Let's go to your story at piliin natin ang 7 highlights ng iyong journey mula sa umpisa hanggang sa iyong kinaroroonan ngayon na ikay isa sa mga top salon owners. Well, start tayo nung kabataan, di ba? Siyempre ako, kasi sa musmus nating edad, bubugin ka, okay lang. Sigawan ka, okay lang na magulang mo. Kasi kabataan mo eh. Kasi wala kang alam sa anong sitwasyon. Basta ang alam mo, kabataan ka, ano mang gawin sa'yo ng magulang mo, susunod ka talaga. Itali ako ng hubad, paluin ako, pag-igibin ako na lang utusan. Konting malate ako sa school, papaluin ako, hahambalusin ako ng nanay ko. Hindi lang nanay ko, pati tatay ko. Ilang taong ka nun? Magmula nung siguro na 7 years old na ako. Na itinatali ka, na ganoon. hubad,
sinasaktan ka. Hanggang grade 6 ako. Pero hindi ko alam kung bakit ako yung lagi, sa 12 namin, ako lang lagi ang puntirang ganito. Hindi mo alam hanggang ngayon kung Hindi ko bakit? alam. Pero basta ang nalalaman ko that time, na kaya wala akong angal, hindi ko sila minumura, hindi ko sila Hindi ka lumalaban, in hindi ako other words. lumalaban. Oo. So, tinanggap mo lang, Edwin, in Tinanggap ko other lang words. yun. Tinanggap mo lang. Ano yung pangalawa? Yung gusto ko nang makakain ng masarap. Gusto ko nang makisalamuha o makisama sa mga tropa. Kaya yung time na yon, natuto na akong nag-umpisa na akong magnakaw. Ang trip ko lang ay makakain. Kasi yun lang ang kailangan ko eh. Wala naman akong kailangan iba kundi makakain. Yun nga, natuto na akong magnakaw. Pagkain lang muna noon. Saan ka nagnanakaw? Sa aking mga kamag-anak lang din, nakatabi namin. Siyempre, naaamoy mo pagkain, ikaw wala, siya nadadaanan mo kasi lalabas ka, dadaan sa bahay nila. Kaya chinitsayan ko sila na natutulog na o kaya gabi na. Katapos noon din, napasok ako sa school, merong canteen sa school na malapit sa amin. Yun ang pinasok ko. Doon ako nakakakuha ng mga chichirya. Tapos noon sa paghahanap ko ng mga pagkain lang doon, nakakita na rin ako ng pera. At doon na nag-umpisa na magkaroon ako ng pera sa pamamagitan ng pagnanakaw kong. Tapos syempre, habang lumalaki ako, syempre paglaki ko, nalaman ko na rin na iba ang aking pakiramdam at hindi ako nakakagusto sa kapwa ko sa babae. Okay. Kung hindi sa kapwa ko lalaki. Nagkaroon ako ngayon ng matinding experience dahil nakisama ako sa tropa, naturoan ako ng lalaki. When you discover that you were falling in love with another boy, ito yung pangatlong highlight ng iyong kwento. Puntahan natin yung pangatlo. Sige. Noong kasing panahon na yon na talagang grabe na yung mga nagagawa ko, naglayas na ako. Nagpunta ako ng Luneta noon. Pero bago ako nagpunta ng Luneta noon, meron akong kapitbahay na galing abroad at alam ko na may pera siya. Yun yung unang inakyat ko na bahay para meron akong pambaon. At nakatsyempo naman ako ng mga panahon na yon. Siguro meron akong mga 20,000, mga ganon. Naglayas ako, nagpunta ako ng Luneta. Pero may baong kang 20,000. Meron akong baon noon. Pero malaki na yun. Nakakatakot yun. Malaking pera na yun. Okay. And then magmula noon, yung time na yun, may nakilala akong mga bakla doon na tiga Bacoor. Yun yung hinanap ko. Magmula Luneta hanggang Bacoor, naglakad ako para doon ako makitira. Naturuan ako doon makatikim ng kapwa ko lalaki. Ito na sa Bacoor na ito? Oo. Kaya doon na tumindi ang pangangailangan ko. Pero siyempre, nung na-inlove na ako, kailangan ko ng panibagong level ng mga dapat kong makuha o manakaw o matrabaho o kung ano. Kaya lumampas na ako sa pangagiging mga bahay-bahay laang doon sa amin. Nag-umpisa na ako sa tinda-tindahan, palengke. Siyempre, parang hindi pa rin nakakasapat. Hanggang sa pumasok na ako na nakarating na ako ng Pasay Cartimara. Kumukuha ako noon ng mga, ang strategy ko noon, meron akong mga magic box, yung tinatawag. Yung box na may butas, doon mo, kunyari, bibili ka ng plaka, doon ko nilalagay lahat. Tapos binebenta ko naman doon sa Cavite yung mga plakang nakukuha ko. Kaya kumikita na ako ng halimbawa mga 500 ang mga panahon na yon. Kaya syempre nasusustentuhan ko na yung pagiging bakla ko hanggang sa dumating na in love. Yun yung sitwasyon na kailangan ko na ng malalaking kumbaga racket. At syempre wala namang kasalanan o mga gawang masama na hindi nabubulgar. Kaya yung time na yon, nahuli ako. How old were you then? Siguro yon mga 16. 16, okay. At yung kauna-unahan kong kulungan na napuntahan ay ang Pasay City Jail. Yung mga panahon na yun, syempre pag nakakulong ka, nagsisisi, pansamantala, kunyari, nananalangin. Pero ang iniisip ko noon, kailangan makita ako ng boyfriend ko kasi hahanapin ako. At nung nakalaya na ako, yung 3 months na sentensya ko noon, balik uli ako sa dati. Dahil kasi nakita pa uli kami eh. Ng boyfriend mo? Ng boyfriend ko. Na kailangan na
mas matindi. At nakita ko, meron ako na-encounter na naging masarap na kulungan ko ay Manila City Jail. Kasi sa Manila City Jail, tanggap yung bakla. Tapos nililigawan. Kasi dito naman kako, libre na. Tapos iniibig ka pa, ikaw pa lang. Diba? Doon na ako, na-enjoy ko yun. Kaya nung time na lalabas na ako, nalungkot ako. Kasi yung naging boyfriend ko doon, rape ang kaso, matagal. Eh samantalang ako, tape lang ako, madali ako nakalabas. Kaya nalungkot ako. Kung pwede lang magnakaw uli ako, mahuli ka agad ako para makabalik uli ako ng ano. Tapos Pero sabi mo nga, meron ka pang ibang boyfriend. So, hindi lang isa. naging iba-iba yon. Naging iba-iba. Iba-iba yon. Pero matitindi. Nakulong ka ba muli when you were doing this? Noong mga bagay na yon, hindi na ako kasi napagod na ako eh. Sabi ko, nakakapagod. Parang magnanakaw ka na naman kinaumagaha. Tapos, bandang hapon, magdadroga ka. Tapos, mga parting gabi ay magdidisco, panlalalaki mo lahat. Napagod ka? Napagod. Kaya nung napagod na ako, nagsimula na yung pananalangin ko. Sabi ko, Lord, napapagod na ako. Kaya lang, naiyak ako. Kasi ang trip ko, Wait, umiyak that was na the time when you started to pray. Nagnanakaw pa rin. Nagnanakaw pa rin? Oo, pero napapagod na. Napapagod na? Pero kailan ka nag-umpisa magdasal? Na Lord, tulungan mo na. Yung time na talagang parang kahit saan ka magpunta, may huhuli na sa iyo. Kasi naikot mo na eh. Cavite, Makati, Quezon City. Nakakarating pa ako hanggang Zamboanga, Davao. Hala? Oo, kasi sumasakay pa ako ng barko. Para lang, kasi wala na dito. Sabi ko, ano naman ang gagawin ko, Lord? Ihanap mo naman ako mapapagkakitaan. Yung time na yun, nagkaroon na ako ng sitwasyon na mag-isip. Tapos ngayon, kaiikot, may mga parlor doon sa amin, nakakita ako ng isang hindi kagandahang bading. Tapos ang nakita ko lang na nagiging laman ng isipan ko, hindi pa rin para mag-ipon o magbigay sa pamilya. Ay, teka, dito, ang pangit niya, pero pinipilahan ng lalaki. Ang daming kliyente, ang daming customer na lalaki. Ay, teka, ito ang gagawin ko. Magpa-parlor ako, magpapakagaling ako. Yun ang mangyayari, magkakaroon ako ng lalaki. Yun pala ang yun. Pero lalaki pa rin talaga yung... Lalaki pa rin. Namasukan ka ba? Namasukan. Bilang? Hindi pa manggugupit noon. Yung katulong. Okay. Baksak lahat. Iwas sa nakaw, iwas sa pagpapa-image, iwas sa lahat ng kung ano mang iisipin, inignore ko lahat yun. Inignore mo lahat yan dahil gusto mo magdiretso. Magdiretso na. Oo. Tapos katulong lang talaga, walang sweldo, matuto lang. Kaya yung time na yun, nung nakuha ko na yung mga paraan na yun, namundok ako doon sa ate ko sa Batangas. Ginupitan ko ang buong baryo. Tinatanong ko siya, pwede na ba akong mamasukan uli o marunong na ba ako? Sabi, oo, pwede ka na. Kaya bumaba uli ako ng Cavite. Pero ginumpitan mo na ang buong Batangas. Buong latag doon sa Taal, Batangas na yun. Nag-umpisa na akong i-ayos yung aking buhay. Okay. Pag kumita ako ng 300, 200 kaagad punta sa bangko. Araw-araw yon. Hanggang sa nakaipon ako ng 6,000, nasabi ko magtatayo ako ng parlor. Yun na yun, nakapagtayo ako noon. Oo. Doon na nag-start yung career ko. Anong pangalan? Edwin Samot Hair Design. Edwin Samot Hair Design. Oo, yun. Oo. Yun na yun. Doon ako nangarap. Saan tumuloy ito? Ang akala ko noon, ito na yung pinakamatindi kaya ako umangat. Yun lang yung dadatingan ng pangarap ko. Kumayod, bigay sa lalaki, kumayod sa lalaki, kumayod sa lalaki. One time, nakapanood ako ng sa TV, nakita ko na isang bakla nagpatotoo. Binago raw siya ng Diyos. Ay, sabi ko, may pag-asa pa pala. Yung time na yun, kinabukasan, parang may kakaiba na. Nag-start na siya. What happened? Dumating ang pakakataon na nakalaya ako sa droga, sa lalaki, at sa iba't iba pang mga bisyo. At nag-umpisa na ako makapag-ipon.
Nag-ipon na ako, no, nakaipon na ako, Okay. hanggang sa naging 28 branches siya. Wow. Yes, yun. Oo, doon na siya. Na itama ko ang buhay ko at ng pamilya ko. At hindi lang yon. Yung time na naging maayos ako, kasi merong isang best na binigyan ako ng ticket papuntang Singapore para sumali ako ng kompetisyon. Sabi ko, baka kung kailan nagbago ako, mabulat-lat pa ako, makulong pa ako, yung mga ganon. Tapos ngayon, sige, sabi ko daw sa NBI clearance. Pero bago pa mag-NBI, di ba, kailangan pa ng birth certificate. Noong pagkuha ka ng birth certificate, Edgar pala pangalan ko. Hindi pala Edwin, hindi pala Edgardo. Sabi ko, wow, virgin pa ako. Virgin ako sa kasalanan. Kaya, diretso ako sa NBI. Eto ang birth certificate, binigyan ka agad ako. Nakarating ako ng Singapore ngayon. At doon nanalo ako ng 6 na award. Kaya sa mga nakakapanood o sa nakarinig nito, na kahit anong sama mo, kahit anong dumi ng pangalan mo o kayang linisin ni Lord at ibalik ka niya sa tamang kalalagyan, lalo't kalooban niya. Ang asset ng Edwin Samot na nag-start siya sa 6,000, nasa na siya, 180 million. 180 million ang asset ng lugar natin. Oo. We have a forgiving God. What an inspiring story. Maraming salamat, Edwin. Thank you, Ben. Thank you for blessing us with your story. Maraming salamat. Salamat sa Diyos dahil may ginamit para makita tayo. Yes. Galing niya talaga. Sa batas, wala tayong kawan. Babalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Alan Piapit. At ang ating mga players, ang ating studio audience ngayong gabi ito ay, mga dancers. Versus, di ba, single parents. 10 lahat papalarin, matalo si Ate Pia ay mag-uwi ng 3,000 pesos. Ang papalarin naman ay 5,000 pesos. Who will be playing? All you have to do is tingnan ang ilalim ng inyong mga upuan. Naroon ang CIA card. Ronnie Relano. Ronnie! Jovelyn Cardosa. Randy Demko. Juliana! Okay. Ronaldo Tranya! Cresce A! Francisco Pantagistine. Emma Pangilinan! Okay, dito naman ang ating mga contestants ay... It's your boy Mark Anthony Berakit, sir. Alvin Ortillas. Okay. Mamerto Salmurin. Lawrence Galupo. Calzado. Pero huwag kayo mag-alala, lahat tayo mag-uwi ng regalo. Diba? Meron tayong mga regalo mula sa La Luna, Ensaymata. Meron tayong mga regalo mula sa JC, mga barley. At meron tayong mga payong mula sa Cayetano in Action. Kaya walang uuwi na walang dalang regalo. Okay, so let's start here. Dito muna. Go! 3,000 pesos. Next. 3,000 pesos. Next. Go! 3,000 pesos. Okay. Ready? Go! 5,000 pesos. 5. Dito po. Ready? Go! 5,000 pesos. Wow. Okay. Go! 5,000 pesos.
Galing naman. Good luck. Go! 5,000 pesos. Good luck. Ready, go! 5,000 pesos. O ngayon, dito naman tayo. Go! 5,000 pesos. Go! 3,000 pesos. Go! 5,000 pesos. Ready, go! 3,000 pesos. And finally, ready, go! 3,000 pesos. Congratulations sa lahat ng nanalo. Samantala, narito ang ating mga regalo para sa inyo. Ate Pia, it's time to say our closing remarks. Oo nga. So, ano ba natutunan natin ngayon? Laking perwisyo, no? Kung hindi tayo nagbibigayan, we don't live harmoniously with our neighbors, di ba? So, babalik ako dun sa mga lesson natin na even in our own small world, family, neighbors, community, the entire barangay, the city where you live, the country, kahit small lang, let's do our best to be one tama. Be one tama. 'Di ba? Gawin mo yung tama, 'di ba? Kung gusto mong walang humarang sa iyo, huwag ka rin mangharang. Kung gusto mong sa panahon ng nangangailangan ka, may tumulong sa iyo, kusa ka rin tumulong, 'di ba? Okay? So I want you to go home to think, who can you be nice to today? Sino ang pwede mong padaliin ang buhay? Pagaangin ang buhay, nanay, tatay, kapatid, ate, kuya, kapitbahay, isang matanda. Let's do that. Ako naman, be a good neighbor. Maliban doon sa kinakapitan nating batas, ang laking bagay kasi yung relasyon natin sa isa't isa, lalo na bilang magkakapitbahay. May mga bagay nga na hindi na kinakailangan isang guni natin sa barangay dahil pwede nating pag-usapan, dahil maganda ang ating relasyon. Bumabalik tayo doon sa personal na mga relasyon. Because choosing to do what is right is worth your time. Is worth your time. At maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Okay guys, pinapaalala ko sa inyo yung mga karapatan nyo. And as our late father, kumpanyero Rene Cayetano would always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. At dahil kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. Ako naman, parati kong sinasabi, doon lamang tayo sa tama. Dahil sa batas, wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo muli next week. Dito lamang sa... Wala tayong kawala.